What is psychology? Psychology is about people and focuses on the study of the human mind and behavior. In short, sila yung mga nag-aaral ng mga proseso ng pag-iisip, damdamin at maging asal ng mga tao. As our topic, psychological criminology. It encompasses the science of behavior and mental processes of a criminal. Here, the focus is individual's criminal behavior, how it is acquired, evoked, maintained, or modified. It considers both the social and personality factors and how those are mediated by mental processes. Ito yung tumutukoy sa pagsusuri ng kriminalidad at krimen mula sa psychological perspective. Ito ay ang nag-aaral ng kadahilanan at aspeto ng isipan at emosyon ng mga kriminal, pati na rin ng mga dahilan kung bakit sila nagiging sangkot sa mga krimen. Ang psychological criminology ay tumutulong sa pag-unawa sa mga motibo at pag-uugali ng mga kriminal upang mapabuti ang mga patakaran sa kriminolohiya at kriminasyon. In summarize of psychological perspective on criminality, it explores the factors within an individual's mind and behavior that contribute to their involvement in criminal activities. This perspective considers various psychological theories and concepts to understand why some individual engage in criminal behavior at nakapaloob rito ang personality, cognitive processes, emotions and affect, developmental factors, social learning, and mental health. Psychological theory on crime. Psychoanalytic theory. This theory, developed by Sigmund Freud, states that all humans have natural drives and urges that are repressed in the unconscious. Additionally, all humans have criminal tendencies. These tendencies are curbed, however, through the process of socialization. A child that is improperly causes him or her to direct antisocial impulses either inward or outward. Those who direct them inward become neurotic, while those that direct them outward become criminal. Cognitive development theory. This theory focuses on how children develop morality and moral reasoning. When we say morality, ito yung pagkakaroon ng mabuting asal o mabuting ugali. And then yung moral reasoning naman, dito pumapasok kung paano mag-isip ang isang bata, kung ang gagawin niya ba ay tama o mali, or ang susundin niya ba ay mabuti o masama. Kohlberg's theory suggests that cognitive development occurs in a series of 3 levels. At sa bawat isa dito ay mayroong 2 stages, so equivalent to 6 stages. Number 1, pre-conventional level. This level is reached during middle childhood. Moral reasoning is based on obedience and avoiding punishment. Sa pre-conventional, dito naka-under ang mga bata hanggang siya ay maging 9 years old. Dito sa stage na to ay hindi pa talaga naiintindihan ng mga bata ang mga batas. Parang sumusunod lang sila dahil sa mga sinasabi ng mga nakakatanda sa paligid nila. Under nito ang stage 1, which is ang obedience and punishment. According to Kohlberg, obeying rules is important because it is a way to avoid punishment. Kaya lang nila sinusunod yung mga pinapagawa sa kanila kasi takot silang mapagalitan or maparusahan. Stage 2, expecting a reward. Under pa rin ng pre-conventional level. Reciprocity is possible at this point in moral development, but only if it serves one's own interests. Ang mindset naman ng mga bata sa stage na to ay gagawin lang nila ang isang bagay basta alam nila na may makukuha silang reward. Second level is conventional level. This level is reached at the end of middle childhood. This
Stage moral reasoning is based on the expectation that the child, family, and significant other have for him or her. Kung sa level 1 ay hindi pa alam ng mga bata yung mga batas. Dito sa conventional level, alam na nila yung mga batas at kung bakit kailangan sundin ito. Developing good interpersonal relationship. Under ng conventional, often refers to as the good boy, good girl orientation. This stage on the interpersonal relationship of moral development for use on living up to social expectations and roles. There is an emphasis on conformity, being nice, and consideration on how choices influence relationship. Dito sa stage na to, sumusunod na yung mga bata kasi gusto nila makita sila as perfect or as good boy or good girl. The focus of stage 4 is on maintaining law and order by following rules, doing one's duty, and respecting authority. Yung mga tao naman sa stage na to ay sila yung mga tao na kapag nagde-decide sila, kino-consider na nila kung ano yung maging epekto ng desisyon nila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Post-conventional level. Under ng post-conventional level ang stage 5 which is ang social contract and individual rights. The ideas of a social contract and individual rights cause people in the next stage to begin to account for the differing values and beliefs of other people. Rules of law are important for maintaining a society, but members of the society should agree upon those standards. Sa stage na to, nagde-decide ang isang tao kung susunod ba siya sa batas o hindi. Depende sa napagkasunduan ng nakararami. Ganon din sa karapatan ng bawat individual. What is criminological psychology? Ito ay pag-aaral na may kinalaman sa kung paano kumilos, mag-isip, at magbigay ng reaksyon o intensyon ng isang kriminal, paano siya nakabuo ng mga motibo sa paggawa ng krimen. Focus dito kung paano mag-isip ang isang kriminal. Dumako naman tayo sa criminological psychiatry. What is criminological psychiatry? Ito ay ang pag-aaral sa kapasidad ng isang kriminal kung paano liable ba siya sa nagawa niyang kasalanan o pwede siyang ma-exempt sa punishment dahil hindi sa matinong pag-iisip o may problema sa pag-iisip. Binabalanse kung kaya ng kriminal na ipagtanggol ang sarili sa korte or kailangan ng medication. Focus dito is tatansyahin kung agad bang ikukulong ang isang kriminal lalo na kung may problema sa pag-iisip. Ang isang criminal psychologist ay isang profesional na nagpo-focus sa pag-aaral at pag-uunawa sa pag-uugali ng mga kriminal. Sila ay gumagamit ng mga prinsipyo ng psikolohiya upang makatulong sa ahensya ng batas, hukuman at sa mga pasilidad ng koreksyon sa mga investigasyon at proseso ng batas. Kaugnay ng krimen, ang pangunahing layunin nila ay makakuha ng mga kaalaman tungkol sa pag-uugali ng mga kriminal, suriin ang kanilang kalagayan sa pag-iisip at makatulong sa pag-iwas at pagbawas ng krimen. Ang criminal profiling ay isang pamamaraan sa paggamit sa investigasyon ng mga krimen upang lumikha ng isang psychological na profile ng isang hindi kilalang salarin. Ito ay gumagamit ng pagsusuri sa ebidensya sa crime scene at iba pang impormasyon upang maunawaan ng motibasyon na personalidad at posibleng mga pattern na pag-uugali ng salarin. Layunin nito na tulungan ang mga investigador na maikli ang listahan ng mga sospek at malutas ang krimen. Gayunpaman, hindi ganap na perpekto ang profiling at dapat itong gamitin kasama ng iba pang pamamaraan sa pag-iimbestiga. Mental state opinion. Ang mga psychologist and psychiatrists ay tumutukoy sa legal na paglilitis upang malaman ang kalagayan ng pag-iisip ng isang taong nag-commit o gumawa ng isang krimen, at mahalaga ito upang malaman kung ang nasasakdal nga ba ay may kasalanan. Halimbawa,
Nalaman na ng korte na ang nasasakdal ay may sakit sa pag-iisip. Lilitisin nila ito upang malaman kung inosente nga ba ang nasasakdal o hindi. Enaften o McNaughton Rule, ito ay nagsasaad ng isang tao ay walang legal na pananagutan para sa kanilang pag-uugali kung sa oras ng pagkakasala sila ay dumadanas ng isang sakit sa pag-iisip na nagiging sanhi ng hindi alam ang kanilang ginagawang aksyon kung ito nga ba ay tama or mali. Durham Rule, sinasabi dito na ang isang tao ay hindi mananagot sa krimen kung ang kanilang labag sa batas na nagawa ay bunga ng sakit sa pag-iisip o depekto. ALITES or American Law Institute ay nakatuon sa kung ang nasasakdal sa oras ng pagkakasala ay kulang ng malaking kapasidad na pahalagahan ang kriminalidad ng kanilang pag-uugali upang iayon ang kanilang pag-uugali sa mga kailangan na batas. But is not guilty by reason of insanity. Ang ibig sabihin ng NGRI ay not guilty by reason of insanity, isang legal na depensa na ginamit sa ilang mga kasong kriminal. Kapag may nagsusumamo sa NGRI, sinasabi nila na bagamat ginawa nila ang kriminal na gawain, hindi sila dapat managot sa kriminal dahil wala silang kakayahan sa pag-iisip na maunawaan ang kanilang mga aksyon o makilala ang tama sa mali sa oras ng pagkakasala. Mahalagang tandaan na ang mga partikular na pangangailangan at aplikasyon ng depensa ng NGRI ay maaaring mag-iba depende sa jurisdiction.